natin ang araw na ito mga kapatid dahil andito ka para magpuri sa ating Panginoon. Ating pasalamatan ating Panginoon sa kanyang mga biyaya at kanyang pag-ibig na wagas. Hallelujah! Dararasan sa puso yumapaw at di maisalarawan ng awit at ng saya. Sa aming buhay, magdulot ay pag-asa sa pag-ibig ng iyong dugo, Jesus. Mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Nagalakad sa puso lumapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa sa pagkikis ng iyong dugo, Jesus. Mga pagkakasala ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Nagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, nagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Nagdiriwang ka, nagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas.
Iniwang kami na nagupay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Pinagdiriwang ka. Amen! Hallelujah! Patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galaw nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa tagay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Yes, Lord! Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galaw nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galaw nararamdaman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galaw nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan ko magpakailanman. Napakasaya
ipapuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat dalang. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo umawit uli. Magalang sa tuwan, lahat ng nilikha. Umawit ng may sigla at may saya. Pagkat ating Diyos, siya ay dakila. Dakila kailanman. Tayo tumagon at umawit, tayo sumayaw at tumiglan. Kamay ay itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Tayo tumagon at umawit, tayo sumayaw at tumiglan. Kamay ay itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Magalak sa duwan, papurihan ang Diyos. Magalak sa tuwan, lahat ng pinagpala. Tunay at tapat, kanyang salita. Pagkat ating Diyos, siya ay mabuti. Mabuti kailanman. Tayo tumagon at umawit, tayo sumayaw at tumiglan. Kamay at itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Tayo tumagon at umawit, tayo sumayaw at tumiglan. Kamay at itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Magalak sa tuwan, papurihan ang Diyos. Come on, church. Tayo tumagon at umawit, tayo sumayaw at tumignan. Kamay ay itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Tayo tumagon at umawit, tayo sumayaw at tumignan. Kamay ay itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Tayo tumalon at umawit, tayo sumayaw at tumiglan. Kamay ay itaas at magpuri, tayo magdiwang at sumigaw. Magalak sa tuwan, magalak sa tuwan, magalak sa tuwan, papurihan ang Diyos. Lift up your hands, everybody. Let's clap. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
Mga kapatid, kung may pinagdadaanan man tayo ngayon, or may mga takot man tayo ngayon, ang sabi ng ating Panginoon, tayo'y lumapit sa Kanya, at tayo'y kumapit lamang sa Kanya, at tayo hindi niya papabayaan, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti mo sa aming Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Napakabuti mo sa aming Panginoon. Tahan na mga matang umiiyak. Nasaan na luha mong bumagsak? Yes, Lord, hallelujah. Puso mong may mga sa hingin na pag-ibig mo iyak. Takot mo'y mawawala. Hawakan mo aking kamay, di kita iiwan, di kita pababayaan. Lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Silong na, halika at magpangan. Bitawan na mga duda at pangamba. Oh, hirap mo man, di mo bayang ipinta. Pag-ibig ko'y magmamasan mo kay ganda. Takot mo'y mawawala. Hawakan mo aking kamay, di kita iiwan, di kita pababayaan.
Come on, church, lift up your hands to the Lord. Hallelujah. Di kita iiwan, di kita pababayaan, lumisan man lahat, ako'y nandito lang. Hallelujah. You are worthy of our praises, oh God. Hallelujah. Let's continue to praise our God. Holy hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Patuloy nating papurihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi sa kanta, kahit na tayo matanda na at tayo ay hallelujah. Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Taas natin ating mga kamay. Tataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Habang may hininga sa'yo, ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko,
ating buhay na Diyos sa ating mga buhay. Come on, hallelujah! Sa puso ka itataas kita. Hallelujah, yes Lord. Itataas. Salamat Panginoon kita. Oh, we worship you Lord. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ka, itataas kita. We worship you, Thank you, Jesus. Kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ka, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ka, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ka, itataas kita. Church, papurihan mo ang Diyos. Ikaw ang aming itataas sa aming buhay, Panginoon. Karapat-dapat ang luwalhatin. Sambahin sa dako ito, sa puso ng bawat isa na narito. Hallelujah! 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 We glorify you, Lord. We glorify you, Holy Spirit. Yes, Lord, we praise you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Karapat-dapat na sambahin ang iyong dakilang pangalan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay kang tapat sa aming lahat, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na ikaw ay maitaas sa aming mga buhay. At sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay makikinig ng iyong banal na salita. Ang amin pong panalangin na ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa. Buksan mo po ang puso ng bawat isa na narito sa loob ng iyong bahay panambahan. Maging ang lahat ng maaabot ng iyong salita sa umagang ito. Tanggalin mo po, Panginoon, ang espiritu ng pride na siyang magiging dahilan upang kami po, Panginoon, ay hindi makarinig ng iyong banal na salita in the name of Jesus. Pagkusalamat po, banal na espiritu, na ikaw ang kikilos sa dakong ito. Puspusin mo kami ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po ang umagang ito, na ako po na iyong lingkod ay walang magagawa sa aking sariling kakayanan. Kaya salamat, Panginoon, na itago mo ako sa iyong mga pakpak. At salamat na ikaw ang maitaas sa dakong ito. Oh, hallelujah, hallelujah. We love you, Holy Spirit, and we welcome you in this place. We give you all the praises and the glory in the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise God. Tayo po ay makaupo. Hallelujah. Praise the Lord.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. God is good. And all the time, palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Sige po, kayo po ay malayang makaupo sa inyong mga upuan. At sa oras na ito, mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili sapagkat tayo po ay makikinig na ng banal na salita ng Diyos. At bago po ang lahat, mga kapatid, kahapon po, araw ng Sabado, ang atin pong mga tatay ay nagkaroon ng balikatan, no, pahina, dito po sa loob ng church natin, yung mga kailangang i-renovate, i-maintain, no, pasalamatan po natin ang ating mga tatay, ang men's department, palakpakan nga po natin. Salamat po sa mga tatay, no, na alam ko po busy pero naglalaan po ng panahon sa tuwing nagre-request po ang ating mahal na pastor, purihin po ang Panginoon. At kanina rin po mga kapatid, may napansin po ba kayo pagpasok ninyo? Amen ba mga kapatid? Hallelujah, no? So salamat sa ating Panginoon, meron na po tayong security kanina dyan. Palakpakan nga po natin ang men's department. Sa pangunguna pa rin ng men's department, purihin ang Diyos. So ginagawa po natin yan para sa kaligtasan ng bawat isa. Amen po ba? So alam niyo naman po ngayon, ang ating panahon, napapanood natin sa mga balita, no? Nararapat lamang po na tayo ding mga anak ng Diyos ay maging handa. Amen? At purihin ang ating Panginoon sa buhay ng mga tatay. Sige nga po, palakpakan natin ang mga tatay ng tahanan. Praise God. Purihin ang Diyos sa inyo pong mga buhay. God bless po sa lahat ng tatay ng tahanan. At mamaya po, ay may gawain ng ating mga kabataan, ang Teens Department. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa Bahay Panambahan ng Diyos. At mamayang hapon din po, may gawain ng ating mga Singles Department. Kung ikaw ay single, wala pang asawa, no, 5:00, mamaya hanggang 7:00 ng gabi, dito pa rin sa Bahay Panambahan ng Diyos. Palakpakan nga po muli natin ang ating buhay na Diyos. Purihin ang Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Sino pong handa na? Sino pong handa na? Naniniwala po ba kayo na sa oras na ito ay may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa? Amen. Sabihin mo sa sarili mo, may gagawin si Lord sa akin ngayon. Kaya naman, hindi, wala nang kaya naman. Praise God. Kaya naman mga kapatid, no, akin pong hiling na sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, no, sabihin mo sa iyong katabi, wag mo muna akong daldalin. Wala mo nang daldalan. So bilang pagrespeto sa salita ng Diyos at para po sa ating mga kabataan, no, na nasa likod, maari na po tayong umakyat dito. Praise God. Purihin ang Diyos. Ang pwede lamang po dyan na mag-i-stay sa likod ay ang mga nanay na may maliliit na anak. Pero the rest po, dito tayo sa taas. Salamat po. At sa mga nanay po na mayroong maliliit na anak, ang atin lamang pong pakiusap na kung ang ating pong mga cute na anak ay nagkukos ng ingay, so maaari po muna natin silang ilabas upang ang salita ng Diyos ay maintindihan ng bawat isa. Amen po ba? Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Ano mang ginagawa mo ngayon, itigil mo muna, itago po muna natin yung ating mga cellphone, kung wala naman dyan ang Bible natin, no? Kung meron po tayong inaantay na mga message or call, pwede po nating i-vibrate yan para malaman po natin kung ano po yung kailangan natin dyan. So, purihin ang Diyos. Pinapasalamatan ko po ang Panginoon dahil for the longest time, ang lagi nyo pong nakikita tuwing Sunday sa stage ay ang ating mahal na pastor, Pastor Zoriel. Amen? Praise God. So dahil nag-usap po kaming mag-asawa, dahil nga po may mga ministry tayo dito sa loob ng church na kailangan po ng tulong ng iyong lingkod, so sabi po namin, siya muna ang magpipreach ng Sunday. Pero salamat po sa Panginoon kasi natatandaan ko po, last year, January din, ako nakapag-preach dito sa stage. Kaya masaya at maligaya po ang aking puso na magamit ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. At sa oras na ito, handa na po ba kayo?
Ayos po tayo ng upo, mga kapatid. Handa na ba kayo? Ready na ba kayo sa salita ng Diyos na ibibigay niya sa atin sa umagang ito? Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito sa Hosea chapter 6, verse 1. Sabi po ng salita ng Diyos, "Come, let us return to the Lord." At sabi pa po sa Joel chapter 2, verse 12, "Even now, declares the Lord, return to me with all your heart." Malakay 3:7. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. "Subalit, tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat." Purihin ang salita ng Diyos. Ang tema po natin sa umagang ito, return to God. Sabihin nga po natin, return to God. Amen. Mga kapatid, maraming panahon ang lumipas at maraming taon din ang lumipas. In fact, sa puntong ito, mga kapatid, tayo po ay nasa unang buwan ng 2025 na. At alam nyo po ba na sa araw na ito po ang huling linggo ng January 2025. Napakabilis, no? Parang kailan lang sinalubong natin ang bagong taon. Kaya naman, mga kapatid, meron po akong question sa bawat isa sa atin. Kasi lumipas na po ang maraming taon. Ngayon po, patapos na naman ang January. Meron akong 2 question sa umagang ito. At sasagutin nyo lamang po siya sa inyong sarili, sa inyong puso at sa inyong isip. Okay? So yung first question ko, sasagutin nyo po ito sa puso ninyo at sa isip nyo Yung first question ko, kamusta ka? Yan. No? Siguro may iba nagsasabi sa inyo na, okay lang pastor, maganda pa din. Glory to God. No? Yun yung first question natin. So nasagot nyo na ba mga kapatid? Ito po yung pangalawang question ko. Kamusta ka naman sa iyong personal na relasyon sa Diyos? Amen? So sagutin nyo rin po yan. No, pagka di ba meron tayong kaibigan na matagal nang hindi nakita at nakita natin siya, ano yung una natin sinasabi? Uy, kamusta ka? Tapos minsan may follow-up question tayo, no? So yung follow-up question ko sa inyo ngayon, kamusta naman ang iyong personal na relasyon sa ating buhay na Diyos? O, kayo po ang sasagot niyan. Sa panahon po ba na ito ngayon, are you feeling dry? Are you feeling spiritually stagnant? Alam niyo po yung spiritually stagnant? Ang ibig sabihin po nito, ito yung tumigil ka na. Wala nang paglagong naganap. At dahil feeling mo dry ka, feeling mo stagnant ka na, sa iyong spiritual na pamumuhay, wala ka na ngayong energy. Wala ka na ngayong motivation sa iyong personal walk sa ating Panginoon. No? Marami pong Kristiyano na nakikita natin sa loob ng simbahan, nakikita po natin, no, sinasabi natin nila na mahal nila ang Diyos. Yes, nakikita natin sila, sinasabi nilang mahal nila ang Diyos. Hallelujah. Pero yung inner fire nila dito sa puso nila ay patay na. Hallelujah. Yung inner fire nila sa paglilingkod sa Diyos, patay na. No? Hallelujah. Maaring nakikita natin sila tuwing midweek service, nakikita natin sila sa church. In fact, may ilan pa nga na nagsiserve, no, may ministry. Pero feeling dry. Wala na silang motivation. Wala na silang kasiyahan pagdating sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, maraming Kristiyano na matagal nang naglilingkod sa Diyos pero hindi lumalago. Their devotional lives are dry and ministry efforts feel more like a duty than a joy. Grabe, no? Ayaw nating dumating yung point na yung ministry mo, ang feeling mo na dun sa ginagawa mo, duty na. Hindi ka na masaya
sa ginagawa mo. Wala nang kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Wala nang kasiyahan sa pagpupuri sa Diyos. Tamad na sa pagpupuri sa Diyos. Kaya ano pong sabi sa tema natin ngayon? Return to God. Hindi ko po alam kung sino ito. Wala naman po tayong ginajudge o sa ating mga manonood. Pero ang question ko po, sagutin niyo po sa inyong personal. Gusto mo bang muling maranasan ang Diyos sa buhay mo? Amen? O siguro sinasabi mo na, Lord, gusto kitang maranasan sa buhay ko. Kasi parang kahit nandito ako, parang ang layo-layo mo, Panginoon. Alam niyo po ba kung ano yung key para maranasan natin muli ang Panginoon? Walang iba, going back to God. Sabihin mo sa iyong katabi, going back to God. Siguro sasabihin mo sa akin, Pastor, dumadalo naman po ako sa church eh. Dumadalo naman po ako sa mga midweek services eh. Bakit pa po ako babalik sa Panginoon, kapatid? Hindi lang po sa pagdalo sa gawain tuwing linggo at sa mga midweek services, ang lahat. Hindi lang po yun ang mahalaga. Yung pagdalo sa gawain ng ating Panginoon, hindi lang doon natatapos ang lahat, but in fact, God wants more than that. More than sa pagdalo natin dito sa loob ng bahay panambahan ng Lord, more than sa pagdalo natin sa mga midweek services, God wants more than that. You know kung ano po ang gusto ng ating Panginoon? He wants us to back to Him. Gusto niyang bumalik tayo sa Kanya. Gusto niyang bumalik yung personal relationship mo sa Kanya. Gusto niyang i-awake yung personal devotion mo sa Kanya. Because maraming Christian nowadays na active, nakikita mo sa loob ng church, may ministry, laging nandyan, active lang sila sa kingdom ng Lord, but not active, seeking the King, the Lord, sa kanilang personal. Magkaiba po kasi yun eh. Pwedeng maloko natin yung tao na talagang grabe. May iba pa nga tayong mga kasamahan, gumugulong pa sa presensya ng Diyos. Tapos biglang nawala. Pag titignan mo, grabe siya, talagang fiery siya sa Panginoon. No, iba po kasi yun. Active lang tayo sa loob ng church, active lang tayo sa mga ministry natin, pero ang nakakalungkot po, maraming Kristiyano na hindi active sa kanyang personal na relasyon sa Diyos. At yan po ang katotohanan. At yan po ang nakakalungkot. Kaya dry. Kaya stagnant. Kaya walang gana sa Panginoon. Alam niyo po ba yung pinipilit mong dalin sa Panginoon pero walang kagana-gana? Walang kabigatan sa paglilingkod sa Diyos. Walang kasiyahang nararamdaman sa paglilingkod sa Diyos. Sasabihin pa ng iba, sige, babalik na ako kay Lord, mag-church na ako. Hindi yun ang tunay na pagbalik sa Panginoon. Ang tunay na pagbalik sa ating buhay na Diyos ay pagbalik ng iyong personal na relasyon sa Kanya. Amen? Yung result na lang po, yung kasiyahan mo sa pagdalo sa gawain ng Lord, yung pagtulong sa gawain ng Panginoon, result na yun ng yung personal relationship sa ating Panginoon. Siguro marami din po magsasabi, Pastor, hindi mo kasi naiintindihan. Nahihiya akong bumalik sa Panginoon. No? Kapag ang tao nagkakasala, nahihiya po talaga. Tama po ba? Nahihiyang bumalik sa Panginoon. Siguro sabi natin, Lord, Pastor, di mo naiintindihan, nahihiya akong bumalik sa Panginoon kasi ang dami kong addiction. Adik ako sa alak, adik ako sa sigarilyo, adik ako sa drugs, adik ako sa pornography, adik ako sa games, adik ako sa cellphone, adik ako sa social media. Ang dami kong kasalanan. Feeling ko, ang layo-layo ko na sa Diyos, makasarili ako. Siguro yun yung sasabihin ng iba, no? Kaya hindi ako makabalik sa Lord kasi grabe ako, makasalanan ako, ang dami kong addiction.
Pero alam niyo po mga kapatid, kung ano pong sasabihin ko kung may nagsabi sa akin nun, kapatid, mas lalo kang dapat bumalik sa Panginoon. Huwag mong antayin na mawala yung mga addiction mo, yung mga fleshly problem mo, bago ka bumalik sa Diyos. Bakit? Matatagalan ka sa pagbalik sa Diyos. Ngayon pa lang, go back to God. Bakit po? Dahil naniniwala ako na kapag bumalik ka sa Panginoon, sa iyong personal na relasyon sa Kanya, kahit anong sitwasyon mo ngayon, kayang tanggalin ng Diyos ang anumang desire, anumang addiction mo sa buhay mo. Amen? We cannot overcome addiction apart from God. Alam niyo po kung anong misconception ng tao, tsaka na ako babalik sa Diyos pag natigil ko na to. Pag mabait na ako. No? Tsaka na lang kasi nahiya ako, makasalanan ako. Hindi, kapatid. Ngayon na. Anumang struggle mo, balik ka na sa Panginoon. Because sabi ng Word of God, Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga nasa ng laman. Anong sabi ng Word of God? Kailangan muna nating mamuhay sa Espiritu. Kailangan bumalik muna tayo sa Panginoon sapagkat kapag namumuhay na tayo sa Espiritu, anong sabi ng Word of God? Hindi na ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Praise the Lord. Balik tayo sa Diyos kahit anong sitwasyon mo. Because apart from God, we can do nothing. We cannot overcome the lust of the flesh apart from the Lord. Kaya go back. Sabihin mo sa iyong katabi, go back to God. Hallelujah. Go back to God. Huwag ka na mag-antay na magbago ka. Hayaan mong baguhin tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Kapag ang Diyos ang magbabago sa tao, tuloy-tuloy. Pero kapag sarili lang natin ang gagamitin natin para magbago, lagi tayong hihinto. Bakit? Kasi very limited lang po ang tao. Kailangan natin ng Diyos dahil siya ang makapangyarihan na kayang magbago ng buhay ng tao. Kaya go back to God kasi siya ang mag-aayos sa atin. Amen? Praise the Lord. Sa oras po na ito, siguro may question kayo, Pastor, gusto ko pong bumalik sa Diyos. Gusto ko pong maranasan yung sinasabi nyo na ma-revive yung personal relationship ko sa Diyos. Anong gagawin ko, Pastor? So magbibigay po tayo ng 3 points sa umagang ito. Praise God. Na maaaring makatulong sa ating pagbabalik sa ating buhay na Diyos. Number 1, sabi po dito, desire to go back to God, to the Lord. Ulitin natin. Desire to go back to the Lord. Kailangan, kapag nais mong bumalik sa Kanya, kailangan gusto po natin yung pagbabalik sa Diyos. Hindi po tayo napipilitan. You are willing to be back. Sasabihin natin, Lord, I want to be back sa iyo, Lord, sa iyong presensya. No? Meron kang unang-una, desire, masidihing kagustuhan na bumalik sa Kanya. Yan po yung una nating gagawin. Kailangan i-desire mo muna natin. Kailangan gustuhin mo muna natin. Kailangan masidhi, Lord. Gusto kong bumalik sa iyo. Kasi hindi ko na kaya yung sarili ko. Gulong-gulo na ako. Kaya sabi nga ni Pablo, di ba? Bakit yung mga bagay na dapat kong ginagawa, hindi ko ginagawa. Pero yung mga hindi ko dapat ginagawa, yun ang ginagawa ko. Lord, pagod na ako sa sarili ko. No? Hallelujah. Kaya sabi dito, sa unang gagawin natin, i-desire natin. Magkaroon tayo ng longing, no? Magkaroon tayo ng masidhing kagustuhan sa pagbabalik sa ating Panginoon. You have the desire to seek His presence and go back to Him. At alam niyo po ba mga kapatid,
Ito po ang problema. Kapag ang isang anak ng Diyos ay nagnanais bumalik sa Diyos, ito po ang challenge. Ang ating kaaway, alam niyo po ba, na i-discourage niya tayo? When the enemy knows that you're going back to God, he will discourage us. He will persecute us. Sasabihin niya, balik-balik ka pa sa Diyos, di ka tatanggapin ng Diyos. Adik ka kaya? Masama kaya ugali mo? Ha? Tamad ka kaya? Hindi ka tatanggapin ng Panginoon. He will condemn us. Well, normal po yun. Kasi yun ang trabaho ng dyablo. John 10:10, the enemy come to steal. Nakawin yung desire mo sa pagbabalik sa Diyos. To kill. Patayin yung kakaunting fire na nag-cause ng desire mo sa puso mo. To steal, kill, and destroy you. Destroy us. Sisirain niya tayo para ma-discourage tayong bumalik sa Diyos. Marami siyang gagawin, kapatid. Lalo na kapag nakikita niya na, ay, naku, itong batang ito, itong taong ito, babalik sa Diyos. Pe-persecute kita ngayon. Iko-condemn kita ngayon. At kapag nangyari po yan, rebuke. Rebuke and go back to God. Go back to God. Kahit anong discouragement, babalik ka sa Lord kasi na-build mo na yung desire, yung kagustuhan na bumalik sa Kanya. Wala naman pong worthy. Lahat naman po tayo makasalanan. Yan po ang sabi ng Biblia. Hindi mo kailangan maging perfect para bumalik sa Diyos. Ngayon pa lang, kahit makasalanan ka, bumalik ka sa ating Panginoon. Have the desire to go back to the Lord. Kailan pa ba yung last na dinisire mong maranasan ng Panginoon? Yung umiiyak ka sa presensya niya. Kasi Lord, ang sarap ng presensya mo. Naglulupasay ka, hallelujah, praise the Lord, salamat Lord. Kailan pa yung last na naranasan mo yon? Kailan pa yung desire mo na makapiling siya ulit? Hallelujah. Sabi po sa 1 Chronicles 16:11, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Sabi pa po dito, Psalm 63:1, you, God, are my God. Earnestly I seek you. Grabe, no? I thirst for you. Yun yung sasabihin mo kay Lord pag dinidesire mo siya, Lord, nauuhaw ako sa iyo. Kailangan makaranas ka muna ng uhaw. Lord, uhaw na uhaw ako sa iyo. My whole being longs for you. Grabe, yung writer ng Psalms. Masidhi yung longing niya sa Panginoon, yung desire niya na maranasan ng Panginoon. At sabi pa po dito, in a dry and parched land where there's no water, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ang salita ng Diyos at ang Diyos lang ang lunas ng dryness na mayroon po tayo sa ating buhay. Hallelujah. Have the desire to go back to the Lord. Amen, mga kapatid. Praise the Lord. That is number 1. Desire to go back to the Lord. Kailangan may desire. Kailangan gusto mo. Kailangan longing ka. Kailangan thirsty tayo. Kailangan masidhi. Kung gusto mong maranasan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, hanapin mo siya. Seek Him. Sabi ng Word of God. Number 2. Ano pa bang sabi dito? Number 2. Decision to go back to the Lord. Dahil may desire na tayo to go back to Him, ang pangalawa na po nating gagawin, we have to decide. We have to decide to do something. Kailangan may gagawin na tayo kasi may desire na eh.
Yung desire, magiging desire lang yan kung wala kang gagawin. Wala kang action na gagawin. So kailangan magkaroon tayo ng decision to go back to the Lord. Magde-decide tayo to do something. At dapat may gagawin na tayo. Hindi pwedeng petex-petex lang to. Sa paglilingkod ng Lord, sa Lord, hindi po pwedeng pakloy-pakloy. Yun po yung naririnig ko sa Bisaya eh. Pakloy-pakloy. Ano ba yung pakloy-pakloy, mga kapatid? Huy. Ano yung pakloy-pakloy mo nga po sa Tagalog? Hinto-hinto? Or parang hina-hina? Oh, di ba? Hallelujah. Hindi tayo pwedeng pakloy-pakloy. Dapat may gagawin na tayo. Because sabi ng Bible sa James 2:17, faith without action is dead. Kaya kailangan may gagawin ka. Anong dapat nating gawin? Go back to your secret place. Ano pong ibig sabihin nun? I will go back in prayer. Alam niyo po yung salitang prayer, gasgas na. Laging nababanggit. Sobrang cliche. Pero alam niyo ba, napaka-powerful ng prayer. At yan lang po ang paraan para ma-revive ang ating personal relationship sa Diyos. Go back in prayer. Dahil marami pong Kristiyano na nawawala o wala ng personal communication sa Lord. Totoo po yun. Prayer is very important. Prayer is very powerful. And we have to decide to give time to the Lord through prayer. Ano po yung decision? Kailangan babalik tayo sa secret place. Yung kausap mo, ang Diyos at ikaw lang, kayong dalawa lang. We have to revive our communication to the Lord. Kung wala ka ng communication sa Panginoon, mababalik lang yun, mararanasan mo siyang muli, mararanasan natin ng Diyos if we seek Him through prayer. Wala pong ibang way para maranasan ang presensya ng Diyos kung hindi sa pananalangin. Kaya kung patay na yung prayer life mo, sabi po, number 1, desire. Number 2, decide to go back in your secret place, in your prayer. Kung wala ka ng communication sa Kanya, ang only way para ma-revive yung personal relationship sa Panginoon is through prayer. And alam po ba natin, mga kapatid, prayer, pag nagpipray tayo sa Lord, it is a sign of humbleness. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, kapag ka po nananalangin tayo, lumuluhod tayo sa Kanya, pagpapakumbaba na sinasabi natin, Lord, di ko to kaya. Hindi ko kaya yung buhay ko, hindi ko kaya asawa ko, Lord, hindi ko kaya lahat ng pagsubok ko. Ikaw lang. Humble. Pagiging humble. Pero kapag hindi po tayo nananalangin sa Diyos, that is a sign of pride. Mapagmataas tayo. Dahil feeling natin, kaya ko na to. Kaya ko na to. Hindi ko na kailangan ng tulong ng Diyos. Hallelujah. Pero ano pong sabi dito sa Deuteronomy chapter 4, verse 29? Ito po, napakagandang verse po nito. Kung gusto mong maranasan ng Diyos, sabi po dito, Deuteronomy 4:29. But if from there you seek the Lord your God, ano pong sabi? You will find Him. You will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. We will find the Lord. Makakabalik lang po tayo sa Kanya. Anong sabi ng Word of God? If we seek Him with all your heart, with all your heart, with all your soul. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Kasi marami pong tao na sinisik ang Diyos. Pero ang kakaibahan po, hindi with all
ng puso nila at ng kanilang kaluluwa. Kaya tumitigil lang din sila kaagad. Pero anong sabi ng encouragement ng Word of God sa atin? Seek Him wholeheartedly. With all your soul. With all your heart. Hallelujah. Matagal mo na bang hindi naranasan ang presensya ng Diyos, kapatid? Hanapin mo ang Diyos at mararanasan mo siya kung hahanapin natin siya ng buong puso at kaluluwa. Hallelujah. Kaya huwag tayong papayag, mga kapatid, na sa ating pagsik sa Lord, hindi natin siya maranasan. No, sa prayer po, pag bumalik ka dun sa personal communication mo sa Kanya, huwag kang papayag na hindi mo maranasan yung presence ng Lord. Pag nananalangin tayo, isik mo siya. At anong sabi ng Word of God? Mapafind natin siya kung isisik natin siya ng buong puso at kaluluwa. At dahil dyan, kapag nahanap natin ang presensya ng Diyos, bubuhayin niya yung namatay na tayo. Bubuhayin niya yung namatay na relasyon natin sa ating Panginoon. Yung fire sa puso mo na dry, yung fire sa puso mo na parang wala na, kapag sinik natin si Lord, pag nag-decide tayo to go back in our secret place, sisindihan niya yan. Lalo na kung isisik natin siya, anong sabi sa Deuteronomy 4:29? With all your heart and with all your soul. Amen po ba, mga kapatid? Nandyan pa po ba kayo? Kala ko po wala na akong kausap. Purihin ng Diyos. At alam niyo po ba, yung pagbalik po dun sa prayer life natin, dun sa communication natin sa Lord, mangyayari lang po yan if we make the decision to give time to the Lord. Yan. Yan ang challenge ngayon. To give time to the Lord. Bakit po? Dahil sa panahon natin ngayon, ang katotohanan, napakarami pong distraction. Tama po ba ako? Trabaho natin, no? Business natin, minsan nga even yung pinakamalapit sa buhay natin, asawa natin, mga anak natin, gagamitin ng kaaway para hindi tayo magkaroon ng intimate relationship sa Lord. Gagawin ka niyang busy. Lagi ka na lang busy sa iyong personal, pero hindi ka naman busy seeking the Lord. Kaya dun po magkakatalo. Dapat po willing tayo na mag-decide na magbigay ng oras sa Panginoon. Hindi po yung tira-tirang oras lang. Sabi nga ng Word of God, di ba? Yung pagsamba ng gusto ng Diyos, pagsambang buhay. Hindi yung patay, hindi yung bulok. Hindi yung kapag available ka lang. Hindi yung kapag may extra time ka lang, tsaka ka pupunta sa gawain na Lord. Kapag may extra time ka lang, doon ka lang mananalangin. Hindi po. Ang gusto ng Word of God, isang buhay na handog. Kaya nga po yung kwento ni Cain and Abel May handog na hindi kinalugdan ng Diyos. Kasi yung handog, bulok. Ang gusto ni Lord, kapag lalapit tayo sa Kanya, with all your heart and with all your soul. Amen, mga kapatid? We have to decide to give time to the Lord. Ito po yung challenge sa ating lahat kasi alam ko po, busy ang lahat. Pag nanay ka, busy ka. Pag tatay ka, busy ka. Pero kahit gaano ka ka-busy sa lahat ng ginagawa mo, dapat mas busy ka pa rin seeking the Lord. At alam mo ang priority mo. Amen, mga kapatid? Hindi dapat tira-tira lang ang Panginoon. Sa oras at panahon natin, hindi po. Kung gusto mong maranasan ng Diyos sa buhay mo, give time to the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, give time to the Lord. Kailangan may oras ka. Di ba po kapag mahal natin, pinaglalaanan natin ng oras? Tama po ba? Because love spells time. Kapag mahal mo, paglalaanan mo ng oras. Kaya yung question, pag hindi natin pinaglalaanan ng oras si Lord, tunay nga bang mahal mo siya? Kasi marami pong Christian na nagsabi, Lord, I love you. Baka love lang natin si Lord sa lips. Pero with all, hindi sa puso,
hindi sa buong puso at buong kaluluwa natin. Kasi laging tira-tira ang Diyos eh. Pero sabi dito sa number 2, decision to go back to the Lord. Kailangan tayo mag-decide, may gagawin na tayo dapat. Go back to your secret place and give time to the Lord. Hindi ka naman makakabalik sa secret place mo, sa iyong prayer life kung wala kang oras. Kaya kailangan may desire. Kailangan mag-decide. Katulad ng pagbibigay natin ng oras sa anak natin, sa trabaho natin, mas lalo dapat sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Huwag na po natin laruin yung relasyong spiritual natin sa Lord. Huwag na po tayo yung parang Christian na parang wala lang. Ang gusto ng Panginoon, yung tunay na naglilingkod sa Kanya, no, mahal siya ng buong puso at gagawa para sa Kanya. Hindi na natin dapat parang kine-question pa, bakit may gawain na naman? Kakagawain lang kanina, may gawain na naman. Amen, mga kapatid? Kasi, lalo na kapag linggo, sabi po ng Word of God, ang linggo ay araw ng Diyos. So kung may gawain tayo mamayang hapon, araw niya naman to. Hindi naman sinabi sa Bible na araw to ng pahinga natin. Tama po ba? Pero sabi ng Word of God, Lord's Day natin ito. Sa Kanya to. Ibibigay natin yung araw na to sa Kanya. Bago mo pagawin ang lahat, inuna mo na ang Panginoon. Hindi yung ginawa mo na ang lahat, sa dulo na lang ang Lord. Tapos pagod ka na. Hindi ka na makapagbigay ng pagsambang buo sa Kanya. Kasi naubos na yung energy natin sa mga pinagagagawa natin sa buhay natin. Naging busy lang tayo sa mga ginagawa natin, pero hindi sa seeking sa ating Panginoon. Kaya po sabi dito sa number 2, decision to go back to the Lord. If you want to go back to the Lord, isik ang presence ng Lord, maranasan ang Diyos sa buhay natin, decide, go back in prayer life, and give time to the Lord. Napakahalaga po ng prayer. Bakit mga kapatid? Sa pananalangin, dun po tayo lumalago. Totoo po yan. At kapag hindi nananalangin ng isang Kristiyano, mabagal o hindi, lalago. Dahil po ang pananalangin kapag Kristiyano ka parang hininga. Hindi pwedeng hindi natin kakausapin ng Diyos. Hallelujah. Because dun sa prayer, dun tayo nag-grow. At alam niyo po ba? Grow people, change. Kaya kung mapapansin niyo po, yung prayerful na tao, yung dating siya, nagbago. Kasi yun po yung mangyayari kapag nag-grow tayo sa relasyon sa Diyos, babaguhin tayo ng Diyos. Sa lahat ng ginagawa mong hindi ayon sa kalooban niya noon. Hallelujah. Kaya may changes. Yung dating ikaw, binago ng Diyos. Yung addiction mo, anong sabi ng Galatians? Tatanggalin ng Diyos. Lalo na kung punong-puno tayo sa presensya ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Kaya may changes. Prayer change us. That's why we need to pursue Jesus. We need to pursue prayer. And we need to pursue Holy Spirit. Hallelujah. Because it changed us. Yung ugali natin, yung pamumuhay natin, ang dami ng testimony niyan eh. Yung dating tayo mismo, sa sarili natin. Nung di natin kilala ang Diyos, yung dating tayo ngayon, ibang-iba na. Bakit? Sa tulong yan ng pananalangin at pakikipag-communicate natin sa ating Panginoon. Kaya minsan, search natin yung puso natin. Kapag ang isang Kristiyano masyadong matampuhin, masyadong magagalitin, masyadong sensitive, masyadong emotional, masyadong inggitin, hindi masiyahin, tap natin yung sarili natin, bakit ako ganito? Baka kulang na tayo sa prayer time natin sa Panginoon. Kasi ang taong punong-puno sa presensya ng Diyos, kayang magpigil dahil nasa Kanya ang presensya ng ating Panginoon. Hindi ka magiging mainggitin. Dahil kapag punong-puno tayo sa presensya ng Diyos, kontento ka. Hindi ka magiging matampuhin. Hindi ka magiging magagalitin. Hindi ka masyadong sensitive. Yung pag pinagsabihan ka, sensitive, galit ka na agad, ikaw na tuloy galit. Hindi ka na mapagsabihan. Bakit? Alam niyo po ba yung ganung ugali? Yan po ay sign ng pride eh. Amen? Lalo na kapag pinagsasabihan tayo,
Through Word of God. Kapag kinukonvict tayo ng Word of God, galit ka pa kay pastor. Pinariringgan ako ni pastora, ako yon. Hindi mo alam, conviction galing sa Panginoon. Malay ko po ba sa mga personal na pinagagagawa nyo sa buhay ninyo? Diba? Kaya naniniwala po ako, if gusto po nating maranasan muli ang Panginoon, have the desire and have the decision to go back to the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Yung atin pong pangatlo, and the last one, discipline yourself to go back to the Lord. Ngayon, dahil may desire na tayo, no, siguro may mga bisita po tayo dito, no, kung gusto nating maranasan ng Lord, tama po yun, i-desire natin. Dahil may desire na tayo, hanapin na natin siya, magde-decide na tayo ngayon, babalik tayo sa Kanya. And number 3, discipline yourself to go back to the Lord. Seeking the Lord and going back to Him needs consistency. Amen po ba mga kapatid? Yung pagbabalik po sa Lord, hindi lang yan one time. Kailangan po consistent, palagi, always. We need to discipline ourselves na consistent tayo sa Kanya. Palagi tayong lalapit sa Kanya. Palagi natin siyang isisik. We need to discipline ourselves na hindi tayo titigil in seeking the Lord. Every day, ire-renew natin at ire-revive natin yung ating relationship sa Kanya. Hindi po pwedeng every Sunday lang. Hindi po pwedeng every midweek lang. No. Kasi ngayon, revive na revive ka. Pero pag may nangyari lang, yung revive mo, mababawasan. Kaya napakahalaga ng consistency in seeking the Lord. Yung palagi, yung araw-araw, para lagi kang nare-revive. Yung fire sa puso mo, hindi nawawala. Bagkus pag araw-araw nating sinisik ang Lord, yung fire sa puso mo, unti-unting lumalago. Umaalab. Kaya kapag may kaunting fire ka, sindihan mo ng panalangin. Sindihan mo ng pagpupuri sa Lord. Kailangan pong i-discipline natin yung ating sarili. To seek the Lord always. Persistent, hindi ka titigil. Sabi po sa Luke 18:1, alam po natin tong kwento na to, dun sa parable of the persistent widow. Sabi dun sa Luke 18:1, then Jesus told to His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Ano pong sabi ng Word of God? Encouragement niya sa atin, hindi titigil. We have to have the discipline of persistent. Kailangan persistent, hindi tayo titigil. At kung babasahin pa po natin yung buong kwento ng Luke chapter 18 verses 1 to 8, no, sige, i-summary natin. Meron pong isang widow doon na meron siyang hinihiling. May inilalapit siya sa isang judge. Nasabi ng Word of God sa Luke 18:1 to 8, walang takot sa Diyos, hindi kilala ang Diyos. Pero itong widow na to, pabalik-balik siya. Tugunin niyo po itong aking suliranin. Ipagkaloob niyo po itong aking suliranin. Pabalik-balik siya. Sabi ng judge, kahit na hindi ko kilala ang Diyos, hindi ako naniniwala sa Diyos, ibibigay ko, ipagkakaloob ko yung gusto ng balong ito. Kasi ang kulit-kulit niya. Para hindi niya nakukulitin. Ibibigay ko na sa Kanya. At anong sabi ni Jesus dyan sa Luke 18:1 to 8? Lalo na pa kaya kung yung mga anak kong pinili ay palaging mananalangin sa akin, hindi ko ba sila pagbibigyan? Napakahalaga po ng persistent. Yung palagi, yung tuloy-tuloy. Kapag nananalangin tayo sa Panginoon, tuloy-tuloy. Hindi yung may prayer request ka ngayon, mananalangin ka kay Lord, pag di mo natanggap, titigil ka na. Magbibigay ka ngayon kay Lord. Kasi sabi ng Bible, nasa pagpapalang pagbibigay, so nag-expect ka na, Lord, asan na yung blessing ko? Tapos nung hindi mo natanggap, titigil ka na.
Tapos nung babalik ka sa Panginoon, gusto mong maranasan yung presensya niya. Nung hindi mo pa naranasan ang presensya na, titigil ka na. Nakalimutan natin yung sinabi sa Luke 18:1. Be persistent. Never give up. Hindi dapat tayo titigil because God answers prayer. Amen, mga kapatid? Baka kaya hindi sinasagot ng Lord yung prayer request natin kasi tumigil tayo. Kaya hindi niya tayo naalala. Pero kung katulad ng widow, persistent, patuloy ka. Kahit feeling mo walang mangyayari, Lord, ihingi mo sa Panginoon. Sabi ng Diyos, siya pa kayang Diyos. Hindi kayang ibigay ang hinihiling nating mga anak niya ayon sa kanyang kalooban. Kaya po sabi ng pangatlo, we have to discipline ourselves to be persistent in prayer. Hindi dapat titigil. Nanalangin ka ngayon, nananalangin na ako, next week na ulit. Hindi po. Hindi po ganun. Sa dami ng pagsubok, sa dami ng problema, araw-araw na pinagdaraanan natin, mas kailangan natin ng panalangin sa Diyos. Para i-renew tayo ng Lord. I-revive tayo ng Lord. Alam ko po yung mga Kristiyanong prayerful dito, kahit gaano karami yung pagsubok, mabigat, pero pag lumapit kay Lord, instantly may comfort galing sa Diyos. Amen? Kailangan persistent tayo. We have to be persistent in going back to the Lord. Ganun ka-powerful ang ating Panginoon. Kaya alam mo kapatid, kahit ano pong mga tips yung ibigay natin tuwing Sunday service, dahil gusto nating bumalik kay Lord, pero kung hindi po tayo babalik sa pinakamahalaga, yung bumalik tayo sa prayer life, yung sa pakikipag-communicate natin sa Diyos, baliwala po lahat ng tips na ito. No? Kung matatapos po itong preaching natin ngayon, at uuwi lang tayo sa bahay, at wala pong mangyayari, walang nabago sa atin, walang kwenta po yung pinag-usapan natin ngayon. At sabi ko nga po, kahit maraming tips na ibigay sa atin, how to go back to the Lord, pero kung hindi tayo babalik in prayer, in reviving our relationship sa Lord, wala pong halaga ang lahat. Kaya we need to be like Maria. Kilala niyo po si Maria, dun sa kwento ng Bible ng Maria and Martha. We need to be like Maria in the story sa Bible. Sitting in the feet of Jesus. Sitting and enjoying the presence of Jesus. If we don't sit in the presence of God through prayer, kung di po tayo babalik doon, hindi po tayo uupo at i-enjoy yung presensya ng Lord. Para tayong si Martha, yung kapatid ni Maria, aligaga, may trabaho ako, may gagawin ako, ito gagawin ko. Kung tayo po yung si Martha, kawawa naman po tayo. Pero sabi ng Bible, gayahin po natin si Maria. Enjoying the presence of the Lord. Sitting in the feet of Jesus Christ. Kahit na ang gulo sa likod, ang dami nangyayari sa kapaligiran. Ang daming mga pagsubok. Sit in the presence of God. If we don't sit in the presence of God through prayer, no changes will happen, mga kapatid. Walang pagbabago. No growth. Walang paglago sa ating paglilingkod sa Diyos. No vision galing sa Diyos. Naniniwala po ako, through prayer, ang daming vision na ibibigay ang Diyos sa atin. Kaya sometimes yung mga churches, grabe yung encouragement, no? Mag-Bible study tayo, mag-share tayo ng Word of God, mga kapatid, tayong lahat. Pero dun sa tayong lahat na sinabi, isa-dalawa lang yung sumunod. Bakit? Kasi nakalimutan ng lahat yung pinaka-priority na dapat nating gagawin. Sitting in the presence of God.
At kapag tayo po ay punong-puno ng prayer, lagi tayong masayang maglilingkod sa Diyos. Bibigyan niya tayo ng vision sa gawain ng Panginoon. Magiging masaya ka, nakatuwang sa gawain ng Panginoon. Araw-araw ng buhay mo, hopeful ka, masaya ka. Hindi ka parang laging bugnutin, hindi ka palaging problemado. Kapag punong-puno po tayo ng presensya ng Diyos, nagra-radiate yun sa atin, nakikita sa ating outward appearance. Magaan ng lahat kahit mabigat ang nararanasan. Dahil kapag kasama natin ang Diyos, alam nating hindi niya tayo pababayaan. Yung mga bagay na akala natin hindi natin kaya, Lord, grabe naman itong inuutos mo sa akin. Bakit ako mag-share ng Word of God? Natatakot ako. Pray. At si Lord ang magbibigay ng strength. Kaya magugulat ka, yung dating kinatatakutan mo, dahil sa presensya ng Diyos, nagagawa mo na. Yung mga imposible na hindi natin kayang gawin, pero dahil puno tayo sa presensya ng Diyos, nagagawa na natin. Yan ang power ng Diyos. Jeremiah 33:3, sabi po doon, kapatid, "Call to me, and I will answer you." Madami po tayong hinihiling sa Lord. Gusto po natin siyang maranasan. Anong sabi ng Word of God? Call to me. Lapit ka, anak. Tawag ka sa akin, and I will answer you. At hindi lang po yun. Anong sabi niya? Jeremiah 33:3, "And show you great and mighty things which you do not know." Ito yung sinasabi ng Biblia, ng mga bagay na hindi natin kaya. Yung mga pagsubok na hindi natin kaya. Pero dahil lumapit tayo sa Diyos, nag-call tayo sa Kanya, sinik natin yung presence niya. Sabi ng Word of God, "I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Siguro po marami sa atin sinasabi natin, "Lord, gusto ko ng fruit. Gusto ko rin maging mabuting tao. Gusto ko rin maglingkod sa'yo. Gusto ko rin makita yun sa akin." Alam niyo po ba, lalabas po ang lahat ng bunga kapag punong-puno po tayo sa presensya ng Diyos. Kapag nasa Kanya po tayo, we need to go back to God. Because apart from God, we can do nothing. Sabi po sa John chapter 5, John chapter 15, verse 4 to 5. "Remain in me, and I also remain in you." Maraming pagkakataon ba sa buhay mo, kapatid, na feeling mo ang layo-layo ng Lord? Lord, ang layo-layo mo naman sa akin. Baka kaya malayo ang Diyos sa'yo, kasi ikaw ang unang lumayo. Sabi ng Panginoon, "Remain in me, and I also remain in you." Gusto po ba natin ng bunga? No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 5, "I am the vine, and you are the branches, and we are the branches." If we remain in the Lord, He will remain in us. And we will bear much fruit. Because we can do nothing apart from the Lord. Kaya kapatid, kung matagal na naranasan mo ang presensya ng Diyos, kung matagal ka nang huling lumapit sa Kanya sa panalangin, di mo na maalala dahil masyado kang busy sa mga ginagawa mo, naniniwala po ako na hindi aksidente ang oras at panahon na ito. Ito po ay sinasabi sa atin ng Diyos. Sabi ng Diyos, "Come back, anak.
Balik tayo dun sa secret place mo. Gusto mo bang maranasan yung presensya ko? Come back. Seek Him with all your heart and with all your soul. And we will find Him. Yung peace, wala ka bang kapayapaan? Lagi bang magulo ang puso mo? Laging walang kapanatagan? Lagi kang walang kasiyahan? Kahit ang dami mong blessing, wala kang contentment? Makakamtan lamang po nating lahat yan kung babalik tayo sa Diyos. At mangyayari lamang po yung fruit na gusto natin sa buhay natin if we will remain in the Lord and go back to Him. Kaya kapatid, tama na yung mga times na naglaro tayo. Tama na yung mga times na kinalimutan natin ng Diyos. Balik ka na sa Kanya. Balik na tayo sa Kanya. Inaantay niya na tayo. Walang halaga lahat ng gagawin natin kung hindi tayo babalik unang-una sa presensya ng Diyos. Sabi po sa Joel 2:13, magsisi kayo ng taos-puso at hindi pakitang tao lamang. Praise God. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Go back to God. Return to God. Kung wala ka ng relasyon sa Panginoon, sabi ng Lord ngayon, return to me. Remain in me and I will remain in you. Ang Diyos natin ay mapagmahal na Diyos. Kaya huwag tayong matakot na bumalik sa Kanya. Tayong lahat po ay tumayo. Sa oras na ito, kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Huwag kang magpa-distract sa iyong katabi. Lalapit tayo sa presensya ng Diyos. Hingi tayo ng tawad sa Lord. Gustong-gusto ni Lord yung mga anak niyang humble. Gustong-gusto ni Lord yung mga anak niya na ina-accept na kailangan niya ng tulong. Lord, I need your help. Pagod na ako, Panginoon. Hallelujah. Ang dami ko na pong pinagdadaanan sa buhay ko. Ang dami kong pagsubok. Gusto kitang balikan, Lord. Gusto kong maranasan muli ang presensya mo, Panginoon. Maraming pagkakataon na binaliwala kita at inuna ko ang mga bagay dito sa mundo. Patawarin mo ko, Panginoon. Patawad, Lord. Hallelujah. I want your presence, Lord. Patawarin mo ko, Panginoon. Apart from you, we can do nothing, Lord God. Hallelujah. Kausapin mo ang Diyos, kapatid. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ko. Gusto kong maranasan ka, Panginoon. Ngayong taon na ito, ayoko pong matapos lang yung buwan na ito na wala man lang nangyari sa akin, Lord. Ayokong lumabas sa loob ng bahay, panambahan na ito na hindi kita naranasan. Hindi ko na-feel ang presence mo, Lord. Lord, help me. Hallelujah. I want your presence, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ka ng tawad sa Diyos, Lord. Patawarin mo. Kung mas masyado akong busy sa mga bagay dito sa mundo, sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa mga personal na kagustuhan ko at nakakalimutan kong hanapin ang presensya mo, patawarin mo ako, Lord. Lord, hallelujah. Gusto po namin ang iyong presensya. Buhayin mo ang simbahang ito, ang bawat isa sa amin. Hallelujah. We need help, Lord, para matupad ang iyong kalooban dito sa lupa. Sabi mo, kailangan kaming manumbalik sa iyo, nang sa gayon you will show great and mighty things that we should know. We don't know.
At ikaw magbibigay ng lakas ng loob, ng vision sa mga anak mo. Lord, pagod na ako sa sarili ko, Lord. Lagi na lang yung sarili ko ang nasusunod. Lord, I need you. Gusto kong maging katuwang sa gawain mo. Ayokong mabuhay lang dito sa mundo na ginagawa lang ang gusto ko. Pero Panginoon, gusto kong makabalik sa'yo dahil yan ang nais mo. I pray, Lord, sa mga oras na ito, sino man po sa aking mga kapatid, hindi ko po kilala kung sino man siya, na nag-struggle sa kanyang spiritual, na feeling niya hindi niya deserve ang pagbabalik sa'yo. Kapatid, sinasabi ng Lord, come back to me. I love you. At nag-aantay ako sa iyong pagbabalik. Lord, uhawin mo ang mga puso ng bawat isa. I-revive mo ang church mo, Panginoon. Nang sa gayon, ang expansion ng kingdom mo ay magpapatuloy. Buhayin mo ang mga pusong nakalimot na sa'yo. Buhayin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Nandito kami sa iyong harapan, Lord. Ina-accept po namin, Lord, na kailangan namin ng tulong. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Tulungan mo kami na makabalik sa aming personal communication sa iyo. Kung matagal na kitang hindi kinausap o kinakausap man kita, pero wala sa puso, patawarin mo ko, Lord. Lord, sa oras na ito, gusto po namin maranasan ang iyong presensya araw-araw ng aming buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na ma-revive yung aming communication sa iyo. We love you, Lord. Help us, Panginoon. Panghawakan mo kami, Lord God. And I pray, Panginoon, i-revive mo ang puso ng bawat isa. Palagi mo kaming uhawin na hindi kami mapapakali, Panginoon, na hindi hanapin ang presensya mo. Lagi mong uhawi ng aming puso, ang aming kaluluwa, upang palagi kaming lalapit sa iyo. Apart from you, we can do nothing. Wala kaming kapayapaan, wala kaming kasiyahan, kung wala kami sa iyong presensya. Oh, hallelujah. Revive us, Lord, yung personal relationship namin sa iyo. Walang halaga ang lahat ng ginagawa namin kung gagawin lamang namin ito para sa aming pansarili. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na makabalik sa iyong presensya. Pagpalain mo po ang kongregasyon ng Maligaya Church, na ang bawat isa sa amin ay gagamitin mo. Kung sino man po ang nanghihina spiritually, Lord, palitan mo ang kanyang puso ng puso na lagi kang hinahanap in the name of Jesus. And I pray, Lord, na sa paglabas namin sa dakong ito, babaguhin mo kami dahil sa iyong banal na salita. Ang iyong banal na salita ang magbabago sa amin. Anumang pong struggles, anumang pong addiction, anumang pong kahinaan namin, Panginoon, hindi namin ito kaya. Kaya tulungan mo kami, Lord, na laging lumapit sa iyo. Laging isik ang presence mo. Pagpalain mo po ang iyong banal na salita sa oras na ito, na hindi lamang po ito narinig ng bawat isa sa amin, pero buhayin mo ito sa aming puso, na ito po ay maisabuhay namin. Buksan mo ang aming mga tenga, ang aming mga puso sa iyong banal na salita, nang sa gayon ito po ay maisabuhay namin. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming tinataas, Ikaw ang aming pinupuri at sinasamba sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Glory to God.